Okay? With that, hindi ko na po patatagalin. Tama na ang daldal ko. 4:30 na po, no? Ang TV na. Alright? So, tawagin ko na po ang ating sharer po ngayong hapon. Okay? Ito po ay malupit. Siya po yung aking upline. Siya po ang nag-share sa akin ng Live Good. Okay? At ito po ay masipag. Umaabot po siya kung saan-saan na ngayon, ano? Para lang po yung kanyang mga leaders, ng kanyang mga team, at nagpo-provide po ito ng mga kailangan po ng kanyang pong mga members, ng kanyang leaders para makatulong po sa atin pong lahat. At ito pong taong to, punong-puno po ng nuggets, punong-puno po ng wisdom, at hindi po nauubusan ng sasabihin. At syempre, joke time, joker din po siya. Yan, si apply na ito. Alright? So without further ado, hindi ko na po patatagalin. Pakilala ko na sa inyo po our sharer for today. Walang iba. Coach Harold Pangan. Coach, ayan o. Palakpakan nyo naman po by typing in the chat box po ng 7777. Paulan na natin si Coach Harold. I-welcome po natin. Ayan. Thank you. Alright. Salamat, Coach Santi. Yan. Okay na, Coach. The floor is yours. Salamat po. Thank you sa lahat ng mga audience natin ngayon. Salamat, Coach Santi. So, guys, maraming salamat sa pag-attend nyo. So, may share lang akong training sa inyo na sana makatulong sa inyo kahit papaano. So, sa mga experience ko po, yun po yung share ko sa inyo. So, start na po tayo para makapag-start na tayo na matuto. Okay, mag-share na ako ng screen. Okay. Nakikita po ba? Yes, Coach. So, ang topic ko po ngayon, 11 ways to develop daily discipline. Naririnig po, loud and clear? Yes, Coach. Loud and clear. Okay, so simulan na natin. Okay. So, 11 ways to develop daily discipline. Okay, number 1, set big goals. Okay? The bigger the goal, the more invested you become. So, maraming mga leaders na kaya hindi sila umaangat kasi hindi nila nagawa yung unang step. Yung unang step, yung mag-set ka muna ng goal. Kasi pag hindi ka nag-set ng goal, hindi mo alam saan ka pupunta. O hindi mo alam ano yung pinagkakaabalahan mo. Para kang naligo, nagbihis, umorma, tapos paglabas mo ng bahay, hindi mo alam saan ka pupunta. Di ba? Hindi mo alam, saan ba ako pupunta? Ang forma-forma ko eh. Ba't pa ako naligo? Diba? Yun yung thinking ng isang taong gumaya pero walang pupuntahan. Kumbaga, para sa Live Good, ba't ka ba sumali? Ba't ka sumali sa Live Good? Yun yung karaniwang tanong eh. Ba't ka sumali? Pag wala kang goal, hindi mo alam kung para saan yung ginagawa mo, parang ang hirap kumilos. Number 2, set clear goals. Define clearly, okay? Clearly define what your goals means to you. So, kailangan, kung mag-goal ka, ano ba yung kahulugan ng goal mo? Hindi yung masabi lang na gusto mo magkakotse, gusto mo magkabahay. Ano yung kahulugan? Example natin, yung isang OFW. Bakit ba siya nag-live good? Kasi gusto niyang makasama yung pamilya niya. Gusto niya makauwi na ng Pilipinas, mag-for good na, para magkaroon siya ng mahabang oras sa family. Kasi tumatanda na siya, lumalaki na yung anak niya, sa picture, sa video call, hindi niya nakakasama sa mga special na okasyon. Yun yung kahulugan ng pangarap niya. Meron naman dito, kaya nagli-live good kasi ayaw niya nang maulit yung nangyari sa pamilya nila na may nagkasakit pero wala silang pambayad sa ospital kaya napahamak yung mahal sa buhay. Marami na pong kwentong ganyan. May kumpare ako, ganyan din ang kwento eh. So, maraming
Marami pa, meron dyan akong narinig. Bakit ka nagli-live good? Kasi gusto kong patunayan sa pamilya ko na hindi ako salot sa pamilya namin. Kasi dati siyang ano eh, dati siyang pariwara, walang silbi, minamaliit. Ang kahulugan ng goal niya, yung pride niya na maitayo na siya ay may kabuluhan sa pamilya nila. Hindi lang basta nangangarap. Malalim yung kahulugan. Gusto niyang patunayan na hindi siya salot. Meron naman dito, pinalayas sa apartment, hindi nakabayad ng kuryente, tubig. So yung goal niya, ayaw niya nang maulit yung napapahiya. Ayaw niya nang maulit na kung kani-kanino lumalapit. Ako, meron akong experience. Marami, pero magsasabi lang ako ng konti. Nung time na nagtitinda ako ng empanada, i-deliver ko yun sa bawat pwesto, consignment. Kung ano lang maubos, yun lang yung kukunin ko. Naloloko pa ako minsan. Nagkaroon ng asthma yung anak ko. Maraming plema sa dibdib. So, wala akong pang nebulizer. Wala akong nebulizer. 2:00 madaling araw, lalabas ako para maghanap. Kakatukin ko yung kumari namin kahit natutulog na. Nakakahiya, di ba? Eh, wala tayong magagawa. Pambili ng nebulizer, wala ako. So, yun yung kahulugan sa akin na ayoko nang maulit yun. Pag may pamilya ako na mahal sa buhay na nangangailangan ng pera, at least, meron ako ilalabas. So, kanya-kanya ng kahulugan niya. Kailangan magkaroon ng kahulugan sa'yo, ano yung goal mo. Okay? So, marami rito yung gusto magkakotse kasi pagod na siya mag-commute. Gusto magkabahay kasi pagod na siya na nakikitira. So, lahat ng bagay na gagawin mo dito sa Live Good, dapat may pinaguhugutan ka. Wag kang humugot ng motivation sa amin. Kami, may sarili kaming hugot. Ang hugot namin, yung mga experiences namin na hindi maganda. Ikaw, ano hugot mo? May naririnig ako, coach, dahil sa'yo na-motivate ako. Okay yun, pero mas magandang motivation, yung experiences mo na hindi maganda. Mas magandang motivation, yung pangarap mo. Kasi ako, wala akong pinaguhugutang motivation, kundi yung experiences ko at yung mahal ko sa buhay. So sana alam nyo kung para saan ang goal nyo. Clearly define what your goals means to you. Okay? People with goals succeed because they know what they are going. Where they are going. So maraming tao nagiging successful sa negosyo to kasi alam nila kung saan sila pupunta. From the very beginning, alam mo na dapat kung saan ka pupunta. I-align mo na yung sarili mo, i-align mo na yung mindset mo, ano yung pupuntahan mo, ano yung pagdadaanan mo, ano yung haharapin mo. Dapat, nakahanda ka doon. So, maraming tao hindi alam yan, kaya hindi nagsasucceed. Okay, malinaw. Pangatlo, know that every day matters. Take action every day. Kung ikaw may negosyo, halimbawa, meron kang talyer. Ang talyer mo, papayag ka ba na sarado bukas? Bukas ngayon. Sa makalawa, sarado ulit. Tapos bukas na naman. Hindi pwedeng bukas sara yung talyer mo. Kailangan araw-araw yung operation. Magtayo ka ng restaurant, hindi pwedeng once a week lang nakabukas yan. Hindi pwedeng kung kailan mo maisipan, tsaka ka magbubukas. Kung maisipan mo magsara ngayon, magsasarado ka. Hindi rin pwedeng gusto mong buksan yung restaurant mo ngayong araw ng 12:00 ng tanghali. Kung ang regular na bukasan mo 8:00, bakit ka magbubukas ng 12:00? Kasi tinatamad ka. Wala lang, naisipan mo lang. So, hindi pwede yun. Kung ikaw ay traditional businessman, hindi pwede yun. Kahit ang bangko, puntahan mo ang bangko. Kahit ang mall, pag sinabing 10:00 ang bukas, 9:30, nakapila ka na dyan, sarado pa yan. 10:00 talaga yan. Pag sinabing 10:00 ng gabi, sarado, 10:00 ng gabi, kahit kumatok ka dyan, hindi ka na pagbubuksan. Kasi meron silang sinusunod. May disiplina sila. So, ikaw bilang isang Live Good affiliate, dapat meron kang disiplina. Know that everyday matters. Lahat ng ginagawa mo araw-araw,
dapat naka-align. Dapat nasa proseso, nasa tama. Okay? Pang-apat, don't argue with the plan. When you start a process, okay? Natatatakpan eh. When you start a process, you can't question it. You can't hesitate. So pag meron kayong grupo, sa grupo nyo, meron kayong sistema, huwag ka munang lilihis. Kagaya sa atin, meron tayong grupo, Dream Makers Worldwide. Kung ano man yung team mo ngayon, ito ngayon sa team natin, ang Dream Makers Worldwide, meron tayong proseso, meron tayong sistema. Huwag kang munang gumawa ng sarili mong sistema. Ay huwag kang mag-reinvent ng wheel. Kung ang gulong bilog, huwag mong gawin triangle. Bilog ang gulong. Effective na yan. Matagal na panahon na yan, effective ang bilog na gulong. Huwag mo nang gawing triangle, huwag mo nang gawing square. Okay? Kung gawin mo, don't argue with the plan. Ang plano ng Live Good, ang plano ng team natin, okay? 99% online. Okay? 99% online. Sumabay ka. Sumabay ka sa plano. Paano ka makakasabay sa online? Plug in ka lang lagi. Pagka everyday may Zoom, tapos hindi ka naka-plug in, hindi ka uma-attend, mawawala ka sa plano. Bakit kailangan umattend? Naka-attend na ako kahapon. Bakit? Kahit kabisado mo na ang compensation plan ng Live Good, bakit mo kailangan umattend? Yan lagi sinasabi sa atin ni Coach Fernan. Kasi, pag hindi ka uma-attend, nawawala ka sa sirkulasyon. Pag uma-attend ka, nare-remind ka. Pag nare-remind ka, mas lalo ka na-inspire, mas lalo ka na motivate. Pag hindi mo na naririnig si Coach Fernan, hindi mo na naririnig yung mga speakers, isang linggo ka na hindi uma-attend, nawawala ka sa sirkulasyon. Bumabagal yung drive mo. Nangihina ka. Lalo na, nagsisimula ka pa lang, wala ka pang income. Ako nga, kumikita na po ng maganda, pero uma-attend ako. Bakit? Ayokong mawala sa sirkulasyon. Ayokong kontrahin yung plano. Kasi ang plano ng company, ang plano ng team natin, dapat tumulong ng tumulong ng tumulong. Kahit kumikita ka na ng malaki, huwag kang titigil. Hindi dahil para magpayaman. Kaya ka hindi tumitigil kasi ang purpose mo, tulungan yung mga tao sa ilalim mo na hindi pa kumikita. So, umattend ka ng Zoom, umattend ka ng training. Pag meron kayong GC, sisilip ka araw-araw. Minu-minu. Ako, oras-oras, sumisilip ako eh. Minu-minuto nga, sumisilip ako eh. Tinitingnan ko lahat kung ano nangyayari. Kailangan updated ako. So guys, dapat huwag mong kontrahin yung sistema, yung plano. Ang plano ng team, dapat lahat tayo updated. Dapat lahat tayo sumusunod. Bakit? Pag hindi ka sumunod, maliligaw ka. Maliligaw ka ng landas. Papunta kami sa pangarap, ikaw lumilihis. Asan na ako? Naliligaw ako. Babalik tayo mo yung t-shirt mo kasi naliligaw ka na eh. Wala ka na eh. Hindi mo nga naiintindihan kung ano nangyayari. Hindi mo alam, may promo pala ngayon. Hindi mo alam. Magwa 1 million na tayo, hindi mo alam. Hindi mo alam. Bakit? Hindi ka umattend. Hindi kasi umattend eh. Tapos hindi mo alam yung marketing pala natin. Hindi mo pala kabisado. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin umattend, hindi mo pala kabisado. Kami nga kabisado na, umattend pa eh. Bakit ulit? Kasi para lagi kang motivated. Para lagi kang nasa sirkulasyon. Lagi kang ginaganahan. Pag sinabi sa GC, umattend, attend. Negosyo mo yan eh. Pag sinabi sa GC na kailangan umattend tayo ng training, mapa-event, or online, o face-to-face, pag sinabi ng upline, dapat attend ka. Kasi kung hindi mo gagawin yon, nawawala ka sa plano. Bakit? Nakarating na sa tuktok ng tagumpay yung mga upline natin. So alam na nila kung paano makarating.
Ikaw, hindi mo pa alam. Tayo, hindi pa natin alam. Bakit tayo makikipag-argue? Na hindi, ito yung diskarte ko eh. Hindi, ito yung sistema ko eh. Maliligaw ka, Brad. Maliligaw ka. Okay, meron tayong mga mentor, meron tayong mga leaders na nagtuturo kung ano yung plano. Pag sinabing online, mag-online tayo. Face-to-face, kung nakikita nyo ako minsan nagpe-face-to-face, visitation lang po tawag ko doon. Bumibisita ako sa isang lugar para lang makita nila ako, pero ako na rin nagpe-present kasi nga naimbitahan ako, sinasamantala ko na. Pero ang pinaka-purpose ng pagpunta ko, para lang nila ako makita. Artista, di ba? Hindi. Para lang mabisita ko sila. Pero hindi araw-araw yun. One time lang ako nakarating ng Batangas, sa Cavite, mga twice or thrice, iba't ibang lugar. Pero hindi ako araw-araw. Sila nagtutuloy. Actually, nagraran na yung presentation nila, bahay-bahay, at saka online. Bumibisit lang naman ako paminsan-minsan. Kasi naimbitahan. Pero hindi yun ang proseso. Ang proseso natin, online. Mas mabilis. Kung meron kang offline, okay yan. Diyan sa mga vicinity na yun. Kung saan ka nakatira? Sa area mo. Okay? I-conquer mo yung area mo. House meeting ka dyan. Pero hindi ko sinabi na tumalong ka dito, tumalong ka sa norte, tumalong ka sa south, puro ikaw. Okay? So, kaya nyong gawin ng house meeting dyan sa area nyo, kayo muna. Pero online pa rin ang takbo natin pagdating ng gabi. Okay? Mas marami ang oras sa online, mas mabilis. Okay? Kung gano'n ang plano, kailangan, alam mo kung paano mag-present. Yun lang. Yun lang apply. Hindi ko alam eh. Kailangan alam mo. Kailangan may PowerPoint ka. Pag wala kang PowerPoint, paano ka mag-present? Kasi kailangan may visual. Oo, pwede nating explain kahit verbal, pero iba pa rin may visual. Dapat meron kang PowerPoint presentation. Okay? Tapos kabisado mo. Kabisado mo siya, kahit balik-baliktarin mo siya, kaya mong ipaliwanag. Kahit ang pag-explain mo pabaliktad, kaya mo, di ba? Kahit nagbumotor ka, nag-explain ka, kaya mo. Kasi kabisado mo. So, kailangan sumabay ka sa plano. Kailangan dapat marunong ka. Dapat lahat tayo marunong. Huwag kang aasa kay upline. Nakakabagal yun. Ako hindi naman sa pag-aano, pero never akong tumawag kay upline Noel para mag-present siya. From the very beginning na sumali ako, inaral ko kagad siya. Okay? Bakit? Babagal kasi ako pagka umaasa ako sa upline. Nakakabagal yun. Diba? So sobrang bilis ko, pati upline ko, naunahan ko tuloy. Joke lang. Mahal ko upline ko, syempre. Pero, ganoon talaga. Diba? Kailangan eh. Hindi po pwede na magpaiwan. So sobrang bilis mo nga, pati anino mo, naiwan mo eh. Huwag kang papayag na hindi mo alam. Mababagalan ka sa kilos. Babagal ka talaga. So, kailangan, kabisado mo sistema, kabisado mo, pati sa GC, alam mo paano makipag-usap sa mga tao mo, araw-araw ina-update mo sila. Araw-araw ina-update mo GC kasi dapat nararamdaman ka. Baka mamaya 1 linggo na bago ka mag-send sa GC. Uy, si Apply, naramdaman ko din. After 1 week. Bakit? Kasi si Apply, buda-buda na eh. Kumikita na si Apply, wala na pakialam. Ha? Kahit sabi mo busy ka sa trabaho mo, may negosyo ka eh, may live good ka eh. Binuo mo yung team mo, bakit iiwanan mo sa ere? Kailangan maramdaman ka nila. Mag-contribute ka. Tumulong ka. Mag-crop ka ng video, gumawa ka ng video, isend mo sa GC na magagamit ng team mo, mag-compose ka ng mga words, o mga sentences na pwedeng tumulong sa mga leaders mo na ika-copy-paste na lang nila. Okay? Yan yung plano. Huwag mo salungatin. Tinuturo sa inyo ni Upline, actually kahit hindi nga ituro eh. Kung ano nakikita nyo ginagawa ni Upline, gawin mo lang. Gayahin mo lang. Kopya-kopya lang yan. Diba? Gaya-gaya lang yan. Kita mo, kakagaya-gaya mo, pati income ni Upline, nagaya mo na. Diba? Lahat ng ginagawa niya, ginaya mo eh. Ganun lang. Kung active sa GC, dapat active ka rin sa GC nyo.
Kasi bakit? Hindi lang naman ikaw downline. May downline ka din, upline ka. Hindi, downline lang ako. Tandaan mo, mayroon kang grupo. Okay? Hindi ka downline, upline ka. Okay? Lahat tayo, individual, upline. May team ka eh. Be responsible. Okay? Don't argue with the plan. Huwag mo na questionin. Huwag ka na mag-hesitate. Pag sinabing upline, ito gagawin, ito gagawin. Okay? Kaya minsan tumatagal ka eh. Pag sinabi na upline, ito, huwag ka na mag-explain. Sinabi ni upline kasi alam niya yun ang tama. Kuha na kuha. Minsan kasi nangangatwiran pa tayo eh. Sasabihin ko nga eh, huwag ka mangatwiran kung wala ka pa resulta. Nakinig muna tayo kay upline, Fernan. Siya may resulta eh. Kinig muna tayo, kinig. Okay, diba? Okay, business continuity. Okay? Paano masasabing meron kang business continuity? Simple lang. Kung araw-araw may ginagawa ka. Kung araw-araw may prospecting ka. Kung araw-araw may kinakausap ka. Kung araw-araw may sineshare ka. Social media, posting. Post ka araw-araw. Huwag ka titigil. Bakit? Ang tawag diyan, business continuity. Pag wala kang ginagawa, naghihintay ka lang na spillover, tapos galit ka pa. Diba? Naghihintay ka ng spillover, wala kang ginagawa. So, wala kang business continuity. Ang tawag dyan, business stoppage. Kuminto ang negosyo mo eh. Tingnan mo Coca-Cola. Sikat na sikat yung Coca-Cola. Mayaman na. Made na. Pero hanggang ngayon, nagpo-promote. Ang tawag dyan, business continuity. Kahit anong malalaking kumpanya, name it, still, meron silang business continuity. Eh, paano pa ikaw? Paano pa tayo? Maliliit pa lang tayo kumita. Paano pa tayo? Dapat mas lalo tayong merong business continuity. Okay? Pakitype mo nga dyan, business continuity. Diba? Next. Number 5. Build a no matter what mindset. Okay? You have to create pressure for yourself. Otherwise, nothing will get done. So, kailangan, bigyan mo ng pressure yung sarili mo. Hindi pwedeng tambay lang dito, tambay doon. Kung ano dumating. Ha? Kailangan, meron kang no matter what mindset. Hindi po pwede yung pwede na. Hindi po pwede yung pwede na. Kailangan, mag-create ka ng pressure. Tingnan nyo mabuti. Yung tubig, pag walang pressure, hindi yan makakarating doon sa 20th floor. Yung gulong na sasakyan, pag wala yung pressure, hindi yan tatakbo. Pag sobra sa pressure, sasabog. So, kailangan talaga ng pressure, katamtamang pressure. Katamtamang pressure na hindi ka madi-discourage. Okay? You have to create pressure to yourself, otherwise, nothing will get done. Ano pa? Sa school, pag nag-aaral ka, may pressure. Kanino? Kay nanay, kaya kay tatay. Ano ba yan? Tingnan mo yung grade mo. 75 na naman. Sumagot yung anak. Ma, ano ba passing grade? 75. Ani yung sobra. Ani nyo. Aanhin daw yung sobra. Okay na daw yung 75. So, maraming mga estudyante, bakit pumapasa? Kasi may pressure sa magulang. Yung iba naman, pressure sa guro. Di ba? Minsan yung guro ko nung elementary, kaya nga, minaster ko yung elementary. Ilang balik ako dyan. Tagal ko tinapos yan. Kukurutin ka sa singit. Tapos dito sa patilya, kukurutin ka dito. Bakit? Wala ako assignment eh. Diba?
So, nagkakaroon ng pressure na next time, dapat may assignment ka na. Kung hindi, makukurot ka na naman sa singit. Hindi naman masakit yung kurot sa singit. Sumisigaw lang naman ako, ah! Ang pinakamasakit doon, yung kahihiyan. Yung kahihiyan na yung crush mo, nakikita ka, kinukurot ka sa singit. So, lahat dapat nilalagyan ng pressure. Dito sa Live Good, dapat mag-create ka ng pressure. Kailangan, bago matapos ang 2024, kailangan, meron na akong SUV. Yun, yan, di ba? Okay, i-type mo. Anong sasakyan ang gusto mo? Kailan? On or before? Lagay mo ng date. Kailangan realistic ha. Baka naman ilagay mo, Ferrari, bukas. Kailangan realistic. Attainable. Achievable. Okay? Lagyan mo ng pressure yung sarili mo. Kasi yun yung magtutulak sa'yo. Yun yung magtutulak sa'yo para kumilos. Para humataw. Kailangan ko ng magandang bahay. Ilang bahay? 3. Tatlo agad, di ba? Akin, sa nanay ko. Yung isa, sa kapatid ko. Mag-set ka ng goal, tapos i-pressure mo sarili mo, na dapat makuha mo yon by hook or by crook. Kasi pag wala kang goal, pag hindi ka nagpe-pressure sa sarili mo, wala kang activity. Okay lang sa'yo kahit hindi kumilos ngayong araw, kumilata, okay lang sa'yo kasi wala kang hinahabol. Wala kang pressure. Okay? You have to create pressure to yourself, otherwise, nothing will get done. Wala kang matatapos, walang ma-achieve. Kahit sa trabaho, tinan mo sa trabaho, natatapos ang trabaho because of pressure ni boss. Ngangaw-ngawan ka ni boss pagka hindi mo natapos yan. Sige. Pero kung walang pressure, hindi mo tatapusin yan. Sa school, nung nag-aaral po ako, nako, pag sinabi ng teacher, itong Tuesday, kailangan isubmit nyo yan. Lahat kami, bago mag-Tuesday or Tuesday, nakasubmit na yung project. Pero kung walang deadline, walang pressure. Tingin mo, pag walang pressure, matatapos ng Tuesday, hindi. Matatapos, hindi. Walang magsasubmit. Walang matatapos. Okay? Nothing will get done. You have to create pressure. Dito sa buhay, sa Live Good, you have to create pressure to yourself. Otherwise, nothing will get done. Type mo. I-type mo dyan. Ano ang goal mo? Type mo. Yun yung pressure sa'yo. Kailangan makaalis na ako sa apartment na to. Mga ganon. Kailangan 2024, on or before December 2024. Kailangan nasa Pilipinas na ako, nagpo-for good na. Kailangan bago matapos ang 2025, nakatayo na yung 10 pintong apartment ko. Na? Ikaw at ikaw lang ang gagawa ng sarili mong motivation. Hindi kami. Power. Okay? Eto, merong African, kasabihan sa Africa to eh. Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. Every morning a lion wakes up. It knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death. It doesn't matter whether you are a lion or a gazelle. When the sun comes up, you had better be running. Diba? Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay lion o gazelle. Basta, pag sikat ng araw, kailangan tumatakbo ka na.
Ang mindset ng gazelle, pag sikat ng araw, kailangan mas mabilis siya sa lion. Kung hindi, paktay siya. Ang lion, ang mindset sa umaga, paggising, kailangan mas mabilis siya sa gazelle. Dahil kung hindi, magugutom siya. Okay? Lion ka man o gazelle, paggising sa umaga, you had better be running. Dapat tumatakbo ka na. Paggising sa umaga, dapat nakaredy na kung ano gagawin mo dito sa Live Good. Paggising sa umaga, magdasal, magpasalamat, kasi humihinga ka pa, di ba? Magpasalamat ka. Baka hindi ka nagpapasalamat paggising mo sa umaga. Marami nga dyan, hindi na nagising. Dapat pinagpapasalamatan mo yun. Okay? After mo kasalamat, nga, hindi na naliligo muna di ba? O, ginagawa ko yan. Bakit? Business na. Ano yung routine ko? Paggising sa umaga, rat-rat na. Post sa social media, update sa GC, gawa ng video, mag-train sa leaders. Kanya-kanya tayo ng activity. Nakabase yan. Dapat yung activity mo araw-araw, nakabase yan sa plano. Sa plano ng ano? Sa turo ng ating mga uplines. Ano yung sistema? Gumawa ka ng sistema mo. Gumawa ka ng routine mo. Actually, gumawa ka ng routine. Ang sistema, andyan na. Gawa na ang sistema. Online and offline, gawa na ang sistema. Kung hindi mo pa alam paano ang sistema, meron tayong mga training na kinandak ng mga nakarang Lunes. Naka-upload na po yun. Attend ka ulit. Attend ka ulit para ma-refresh sa'yo. Sa skills, sa offline, dapat kumpleto ka ng materials. Hindi ko na isa-isa yung materials, alam mo na yon. Sa online, syempre ganun din. May materials ka. Dapat kumpleto ka. PowerPoint, syempre pinaka-matinding preparation, yung skills. Yung skills na meron ka, na kahit sino ka mausap sa'yo, kaya mong sagutin about Live Good. Dapat well-equipped ka. Dapat handa ka. Para paggising sa umaga, alam mo kung ano ang gagawin mo. Alam mo kung paano humataw. Mahirap naman yung hataw ka ng hataw, hindi mo naintindihan. Hataw ka ng hataw, hindi mo alam paano humataw. Okay? Tatakbo ka pero hindi mo alam ano direksyon. Tatakbo ka pero hindi mo alam sino hinahabol mo. Dapat alam mo lahat yun. Okay? Basta, it doesn't matter whether you are a lion or a gazelle. When the sun comes up, you had better be running. Ayos ba? Pang-anim, ito na. Plan a routine. Create a routine that becomes automatic and normal. Okay? Create a routine that becomes automatic and normal. Nasabi ko na yung ilan. Umaga, darasal, gawa ng presentation, kumausap ng downline, kumausap ng prospect, mag-post sa social media, update sa GC. Dapat, hindi lang si upline ang gumagawa nun. Ulitin ko, upline ka rin. Upline ka rin, dapat pinapractice mo na yon. Kahit dalawa pa lang ang downline mo, upline ka na. Dapat pinapractice mo na maging isang tunay na leader doon sa dalawa. Nakukuha? May routine ka na sinusunod. Ang isang bata, may routine yan. Estudyante, pagising sa umaga, may routine yan. Toothbrush, ligo, kain. O, kain muna pala bago toothbrush. Kain, ligo, toothbrush, bihis, tapos hihintayin niya ngayon yung school bus. Tapos pagdating ng service niya, papasok sa school. Pagdating ng recess, kakain po yan sa kantin, bubuksan yung lunchbox, kakain yan, di ba? Tapos papasok ulit sa school. Tapos mamaya may playtime bago umuwi. Tapos tatawagin na yan, hindi ka namin na tayo. Mamaya na, naglalaro pa ako. Tapos pag uwi ng bahay, magpapalit ng uniforme, tatanggalin niya, magbibis na pambahay. Okay? Tapos maglalaro,
Mamaya-maya, kakain na yan ng hapunan. O, tapos sasabihin ni mami, wag muna mag-gadget, assignment muna. O, di ba? May routine yan eh. Di ba? Tapos, sige, play-play ka na ng konti. Mamaya, tutulog na maaga. Bakit? Maaga pasok bukas. Baka hindi ka tumangkad. Ikaw din. Meron siyang routine. Yung bata may routine. Empleyado. Pre, ganito. Tambay ka muna. Hindi pare. Kailangan ko na umuwi. Maaga papasok bukas. Kailangan ko matulog ng alas 10. Kailangan alas 10 tulog ka na. Bakit? Pag hindi, baka hindi ka magising ng alas 5 madaling araw. Bakit ka alas 5 madaling araw gigising? Kasi yun yung routine mo. Yun yung routine mo bilang empleyado. Gigising ka ng alas 5 madaling araw. Dati nagtatrabaho ako sa Paseo de Rojas. Construction worker po ako before. Meron kami nire-renovate dyan. Sa Greenbelt ba yun? Tapos, hindi Greenbelt yun. Basta doon sa kabila, hindi Greenbelt yun eh. Meron kami nire-renovate. Alas 5 madaling araw, gising na ako niyan. Alas 4 pa nga eh, alas 4. 4:30 mga ganyan. Tapos maghahanda ako ng baon, syempre, may ligo, tapos handa baon. Pagpasok ko niyan, syempre sakay ako ng tricycle, naka-gel ako. Kaya pag sumakay ako ng tricycle, dapat nakaganon. Kasi pag ganon, yung hangin kasi, baka maiba ng lugar. Pag ganito hawi ko, baka mapunta sa pag ganon eh. Di ba? Pagdating doon sa sakayan ng jeep, di ba? Tapos LRT, di ba? Pag sakay ko ng LRT, tapos merong sisigaw bigla na lang may sumisigaw. Ilang beses nangyari sa akin to eh. Diyan sa LRT Monumento, may sumisigaw. Aray! Sabi ko, ano yun? Yung kanin mo ang init, dumikit sa katawan ko. Yung kanin ko po, dumikit po doon sa katawan ng katabi ko. Nakalagay sa bag, dikit-dikit ka eh. Di ba? Pagdating sa trabaho, pasok, break time, uwi. Pagdating sa bahay, hindi pwede magpuyat, maaga pa bukas. Paulit-ulit yun. Pagdating ng sweldo, pipila ng ATM, pambabayad ng utang, magtatabi ng allowance, bago sumweldo ulit, ubos na yung allowance ko. Utang na naman yan. Yun yung routine ko nung empleyado ko. Fresh vendor ako, umaga pa lang, gising na ako. Mamimili na ako ng mga stock. Marami ako pinupuntahan, binibili ng stock, french fries, cup, powder, juices. Pagdating sa pwesto, setup, tinda, uwi. Sa Live Good, gawa ka ng routine. Gumawa ka ng sistema. Kasi pag wala kang sistema, hindi tatakbo business mo. Create a routine that becomes automatic and normal. Yung routine mo dito, hindi mo namamalayan, nagiging normal na. Nagiging normal na. Kagaya ng empleyado, normal na sa kanya yung mag-commute. Normal na sa kanya yung gumising ng madaling araw. Imagine mo, 10 years ka na nagkatrabaho, alas 5 gising mo. Samantalang ako, naghihilik pa ako nun. Ha? Kasi normal na. Normal na sa'yo yan. Kaya minsan, feeling mo normal, feeling mo, hindi mahirap. Kasi normal. Okay lang, marami naman kaming ganito eh. Yeah. Pagsakay mo ng LRT, ang dami nyo. Pagsakay mo ng bus, ang dami nyo. Sa kalsada pa lang, kitang-kita na yung mga empleyado, di ba? Naghahabulan. Feeling mo normal, kaya feeling mo okay lang. Pero hindi mo alam, nauubos na yung 40 years mo, wala kang nakukuha sa pangarap mo. Okay? So, plan a routine. Magkaroon ka ng routine dito sa negosyo mo sa Live Good na kung saan yung routine na yan ay papunta sa pangarap mo. Pakitype nga, dreams. Type mo yung dreams. Isang kasi tinatamad tayo, di ba? Pag-type lang, di mo ma-type, pagyaman pa kaya. Diba? Sige, pagbibigyan ko isa pa, i-type nyo dreams. Okay? Meron kang routine towards to your dream. Okay? Kailangan maging normal na sa'yo yan. Gawin mong normal. Gaya ng isang empleyado o estudyante. Nagiging normal na sa kanila yon.
Pero, saan papunta yun? Doon din sa goal nila. Sa empleyado, sumweldo. Sa estudyante, makatapos. I live good, makuha ang pangarap mo. By creating routine. By creating routine in live good, ma-achieve mo pangarap mo. Okay? 7, commitment. Commitment in terms of discipline. Follow through with what you started until the end and do it well. Okay? Ano yung commitment dito in terms of discipline? Kailangan yung commitment mo to learn. Yung commitment mo para matuto. Huwag kang tatamarin. Tinatamad ka eh. Pati gawa nga ng PowerPoint, tinamad ka eh. Huwag kang mag-alala, ginawa na kita. Si Upline Fernan, ginawa na tayo ng PowerPoint. Umpisa pa lang, may PowerPoint na siya eh. Yun yung ginagamit ko before. Pero maraming leaders ngayon, hindi naiintindihan paano mag-explain. Hindi alam po ano sasabihin. Kaya nga gumawa ako ng PowerPoint na merong script para doon sa mga first timer na hindi alam sasabihin, pwede mong gamitin. Pag marunong ka na, gumawa ka na ng sarili mo. Gandahan mo na. Kasi yung sa akin, yung ginawa ko, para sa beginners lang yon. Pero kung kabisado mo na, hindi mo na kailangan ng script. Guide lang yung sa akin, guide. Pero, believe me, pag nagamit mo yung PowerPoint na ginawa ko, matawag. Matawag si Kidlat. Kumihingi yata ng credit wallet. Mamaya na, coach. Okay? Dahil lang. Tingnan natin to. Tingnan mo natin, ha? Nadidistract ako. Patayin ko muna lahat ng cellphone ko. Pati itong katabi ko, papatayin ko na ito. Pusa-pusa. Okay? Dapat, may commitment ka to learn. Okay? PowerPoint, mahalaga yan. Pangalawa, commitment mo sa downline. Commitment mo sa leaders mo, dapat may commitment ka. Paano? Commitment mo to help. May commitment nga na tulungan sila at turuan sila. Paano mo sila tuturuan? Kung yung una, commitment to learn, hindi mo nagawa. Wala kang ituturo. Ano ituturo mo? Nothing. Kasi wala kang napag-aralan. Kailangan meron kang commitment to learn and commitment to assist, commitment to help. Okay? Commitment to teach. Commitment to guide. Okay? I-guide mo yung tao mo, turuan mo yung tao mo, gumawa ka ng mga tutorials. Madali lang naman gumawa ng tutorials. Halimbawa, natuto kang mag-activate o mag-lock-in. Mag-lock-in using credit wallet. Gumawa ka ng sarili mong tutorial kahit na kami, gumawa na kami. Gumawa ka pa rin ng sarili mo. Bakit? Iba pa rin yung ikaw yung nakikita ng downline mo. O, may nagtanong, ipasa mo yung ginawa mo. O si Upline, no, gumawa ng tutorial para sa atin, no. O di ba good shot ka doon? Ba, nararamdaman ka eh. Okay? Gumawa ka. Baga, stand up. Okay? Tumayo ka sa sarili mong paa. Hindi ka lang puro asa. Nung sumali ako dito, may tutorial naman. That time, nasa US yung Pilipino na yon. Sa kanya ako nanood. Sa Pilipinas, wala pa masyado. So, gumawa ako ng sarili ko. Pwede ko na ma-send lang yung ginawa nila. Diba? Bakit ako gumawa ng sarili ko? Para maramdaman ako. Para maramdaman ako ng mga tao ko na willing to serve ako. At yun naman talaga ginagawa ko. Kailangan may commitment ka. Okay, follow through with what you started until the end and do it well. Pag ginawa mo, kailangan galingan mo na. Gagawin mo na rin lang tapos putyo-putyo pa. Galingan mo na. Sa lahat ng laban, dapat ginagalingan. Hindi pwedeng sasali ka ng liga, basketball. Gusto mo lang, maglaro lang. Hindi kita sasali. Kailangan ko ng player na kailangan gustong manalo.
Hindi ko kailangan nung maglalaro. Kailangan ko willing maging champion. Sa negosyo to, kailangan may commitment ka. Kailangan galingan mo. Galingan mo bawat ginagawa mo. Okay? Kung meron kang PowerPoint presentation, kung meron kang presentation online, galingan mo. Ibuhos mo yung galing mo habang nagpe-present ka. Huwag mong isipin yung baka hindi ko kaya, baka walang mangyari, baka hindi nila naiintindihan, baka hindi ako magaling. Pag yun ang inisip mo, yun talaga mangyayari. Kasi naka-mindset ka doon sa negative. Negative talaga outcome yan. Dapat ang mindset mo, dapat ma-deliver ko ng maayos. Dapat maintindihan nila. Pag naintindihan nila, baka merong isang nakikinig doon na agila. Mapapasali mo yun. Kung ginawa mo ng mabuti, do it well. Ginawa mo yung presentation, ginawa mo yung PowerPoint, gandahan mo na. Itodo mo na. Pangarap na eh. Pangarap mo yan eh. Galingan mo na. 'Di ba? Nung nag-aaral ka, ang galing-galing mo. Naalala mo nung nag-aaral ka, elementary? Nakikipagkumpetensya ka pa sa mga classmates mo. Pati nga sa ibang section, nakikipagkumpetensya ka eh. Bakit? Para sikat. Para hindi ka mapulaan. Ginagalingan mo. Hinahabol natin, diba? Top 10. Top 1. Ako lagi akong top eh. Tapon. Nakaupo ko sa ropor, tabi ng basurahan. Grade 2 ako, tabi ako ng basurahan, grade 4 ako. Grade 2. Ang baho doon sa basurahan. Ropor. Tapos pagka nagsasalita yung teacher, tatawagin, tago mo ako. Wag mo ako. Tatago ako sa likod. Kung nasa harapan ko, tatago ako. Baka matanaw ako, tawagin ako. Hindi ko alam sagot eh. Di ba sa school, karamihan sa atin nakikipagpagalingan. Sa sports, sumali ka sa volleyball, sumali ka sa table tennis, sumali ka sa badminton, sumali ka sa basketball. Di ba may training pa kayo? Bakit? Gusto nyo mag-champion kayo para sikat kayo sa school. Meron kang commitment. Commitment to win the game. Commitment sa sarili mo to perform well. Nagkukumit ka. Kaya ginagalingan mo. Kaya ang nangyayari, nagte-training ka. Nag-overtime ka pa para mag-training. Naalala ko noon, lalaban ako ng championship eh. Table tennis. Grabe, umaga hanggang gabi, nagte-training ako eh. Bakit? Ayoko matalo eh. Diba? Kung nagte-training yung kalaban ng 2 beses sa isang araw, ako 5 beses sa isang araw. Commitment ko yun. Nag-set ako ng goal. Dapat manalo ako. Kaya kinumit ko na yun. Galingan mo na. Okay? Follow through with what you started until the end and do it well. Okay? Yung ibig sabihin nun. In terms of commitment, galingan mo. Alamin mo. Responsibilidad mo yan as a Live Good member, hindi lang para sa'yo. Hindi lang para makuha pangarap mo. Kundi para makuha rin ang pangarap ng mga tao sa ilalim mo. Be a spillover giver. Not spillover waiter. Dapat ikaw ang pinanggagalingan ng spillover. Unang-una, malaki ang kita. Pangalawa, maraming tao sa ilalim mo na matutulungan. Kaya nga hindi kami tumitigil ng direct eh. Bakit? Ang mindset ko, isang araw man lang may tamaan sa ilalim, tapos yung tumama sa ilalim, masipag. Yung tinamaan, hindi marunong, hindi magaling, tapos kumita, edi masaya ako.
Ilan na yung nag-chat-chat sa akin na kumikita raw sila. Pero huwag yung gagayahin yun, ha? Yung naghihintay, ha? Be a spillover giver. Okay? Kaya dapat galingan mo. Magkaroon ka ng commitment sa sarili mo na matuto at magturo at tumulong. And do it well. Galingan mo na. Sa school, ginalingan mo. Sa sports, ginalingan mo. For the sake of grade, ginalingan mo. For the sake of trophy, ginalingan mo. Dito, pag ginalingan mo, ang trophy mo, bahay at lupa. Ang trophy mo, magandang sasakyan. Fortuner, Montero, Nissan Terra. Sabi nung kaibigan ko, gusto ko Montera. Grabe, ang lupit mo. 2 klaseng kotse kaagad yung Montera mo. Montero tsaka Terra, pinagsama mo, Brad. Diba? Nissan tsaka Mitsubishi, pinagsama. Ano pa? Ford, Raptor, Everest. Bahay. Bahay na malaki sa isang magandang subdivision. May gwardiya ka pa, sumasaludo. Ayos, di ba? Sino mag-aakala, di ba? Dati ka lang ewan, di ba? Tapos ngayon, nasa subdivision ka. Tapos, ang ganda ng kotse mo. Parating ka pa lang, oh. Nakatingin na mga kapitbahay mo. Scammer siguro yan. Pagkamala ka pa, scammer. Ba? Pati pangarap ng kapitbahay mo, sabi ng kapitbahay mo, yan yung gusto ko sasakyan eh. Yan yung gusto ko, pati kulay, kuhang-kuha eh. Pagbaba, oh, uy, kilala ko yun ah. Ikaw pala. Ha? Yun ang trophy mo. Kaya, do it well. At the end of the day, lahat ng sipag, lahat ng commitment na ibibigay mo, ikaw ang makikinabang. At ang buong pamilya mo. Hanggang kaapu-apuhan mo, makikinabang ng pinaghirapan mo. Kailangan, bigyan mo ng commitment. To learn, to help, okay? To train. Train your people, help your people. Mag-i-start lahat yan sa commitment to learn. Okay? Gawin mo ng maganda. Gawin mo ng tama. Okay, next. Okay? Iusap ko lang, natatakpan eh. Okay? Every next level of your life will demand a different you. Ano ibig sabihin nun? Okay? Ano ibig sabihin? So, bawat pangyayari sa buhay mo, bawat level, dapat mayroong nangyayari sa improvement sa sarili mo. Halimbawa, bronze ka. Kung wala ka pang invite before, okay lang sa'yo, kahit hindi ka marunong. Di ba? Apply, ikaw muna. I-apply nagpaliwanag. Ipinasok mo sa Zoom, sumali. Pero meron ka ng 2 invite na sumali. Apply ka na. Dapat yung next level, dapat, okay, umaangat ka. Okay? Every next level of your life will demand a different of you. Dapat, marunong ka na. Nag-improve ka. Dapat, marunong ka na magturo. Alam mo na yung pag-activate ng account. Alam mo na yung PowerPoint presentation. Kaya mo na ipaliwanag. Okay, dapat, nagle-level up ka. Pansin mo rito, yung level 2, apoy, level 3, tusok-tusok, tapos yung level 4, mas matindi na. Nag-gold ka, nag-silver ka, nag-gold ka, dumadami na tao mo. So, dumadami na yung tao mo, nagra-rank up ka na, hindi na biro yun. May responsibility ka na dun sa grupo mo. Responsibility mo na dapat ahead ka sa kanila. Baka mamaya, lumalaki na yung grupo mo, pero yung learnings mo, hindi umaangat, hindi sumasabay. Hindi sumasabay yung learnings mo doon sa grupo. Ang tendency niyan,
magkukulaps yung grupo mo. Bakit magkukulaps? Kasi wala silang nakukuha sa'yo. Wala yung respeto, walang sinusunod, kasi wala kang ibinibigay. Rule your team. Okay? So, every next level of your life will demand a different you. Dapat, nag-upgrade ka. Kung dati, presentation lang kaya mo, okay, kaya mo sa online, susunod na level, marunong ka na mag-train. Di ba? Nakakukuha nyo? Nagpapaliwanag ka ng business, lumalaki grupo mo, kailangan, kaya mo silang i-train. Marunong ka na rin humawak. Ano yung dapat at hindi dapat sabihin bilang isang leader para hindi naman mawala yung tao mo. Maraming leaders ngayon, tumataas yung rango, pero yung skills, naiiwan. Yung attitude, naiiwan. Kaya nagkukulaps. Dapat continuous ka sa pag-develop ng sarili mo. Kailangan, every level of your life, every level ng rango mo dito, dapat nagbabago ka. Sumusunod ka. Hindi pwedeng platinum ka na, hanggang ngayon, umaasa ka pa rin kay upline. Hindi pwedeng gold ka na, asa ka pa rin. Kailangan, marunong ka na. Naiintindihan mo na yung mga tanong. Upline, may tanong yung downline ko, hindi ko masagot eh. Platinum ka na, Brad. Gold ka na. Silver ka na, dami mo ng tao. Paano kung busy si upline? Sino magsasagot niyan? Ha? Kaya dapat nagle-level up ka. In terms of skills, sa Live Good, in terms of skills, sa leadership. Para alam mo kung ano dapat at hindi dapat gawin bilang isang upline. Baka marinig ko sa isang araw, nakikipag-away ka sa downline. Baka isang araw, napabalitaan ko, sabi ng mga downline mo, ang yabang-yabang ni upline. Si upline, hindi mahagilap. Bakit? Hindi ka nagle-level up. Hindi ka nag-improve. Dapat, the more na tumataas ang rango mo, the more na lalo kang nararamdaman. Tumulong ka ng tumulong. Kasi nandun ka na eh. Okay? Madaling makarating sa taas. Ang mahirap, i-maintain. Mag-keep. Pag ang downline mo, wala silang nakukuha sa'yo, hindi mo sila kayang turuan, hindi mo sila kayang i-guide, hindi mo kayang ituro kung ano yung tama at mali, kasi mismo ikaw, hindi mo alam. Kasi hindi ka umate ng mga training. Yung do's and don'ts, hindi mo alam yung do's and don'ts. Paano mo gagawin yun? Paano ka magtuturo sa mga leaders mo, sa downline mo, kung ikaw mismo, hindi mo alam yung do's and don'ts ng isang leader sa MLM. Kaya minsan mapapansin mo yung ibang leaders, unethical. Akala niya tama. Unethical yung pamamaraan. Sabi ko nga, paano kung gawin din sa'yo yan? Dapat, nagle-level up ka. Yung leadership mo, tumataas. Kasi nagra-rank up ka na eh. Huwag na yung platinum ka na, gold ka na, pabebe ka pa din. Huwag naman. Okay? Okay? So, dapat, marunong kang makibagay sa mga tao mo, marunong kang magbalanse kung ano dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Okay? Magbasa ka ng mga libro about MLM. Attend ka ng training. Magagaling speaker natin. Napakagagaling.
Ako nga, nanonood ako eh. Kung hindi ako maka-attend ng live, yung video kasi ina-upload naman nila eh. Pinapanood ko yun. Hindi ko talaga pinapalampas. Hindi pwedeng wala akong mapulot. Hindi pwede. May commitment ako. Commitment to learn. And commitment to help. Paano ka nga tutulong kung ikaw mismo wala kang ituturo? Dapat nagle-level up ka. Okay? Every next level of your life will demand a different you. Okay? So, pakitype mo nga. Type mo. Okay? Level up. Pakitype level up. Huwag ka nang tama rin. I-type mo na. Okay? Next. Okay, number 8. Understand the transformation process. Okay? Your body and brain will do everything it can to resist change and growth. Diba? Ang galing ko mag-English talaga eh, di ba? Okay, understand the transformation process. Okay? Marami tayong pagbabago dito sa negosyong ginagawa natin. Dapat maintindihan mo yung transformation process. Ano ba yung transformation process in terms of discipline? Yung tipong nakakaramdam ka na ng katamaran. Okay? Nakakaramdam ka na ng hirap. Dapat, i-resist mo yun. Kasama sa transformation process yan. Bakit? Gaya ng sinabi ko kanina, habang lumalaki grupo mo, lumalaki ang responsibility mo. Minsan, ano ba yan? Ang dami namang chat. Ang dami namang tanong. Ano gusto mo? Nung una, wala kang downline. Gusto mo magka-downline. Ngayon, malaki na grupo mo, nabubwisit ka naman. Dami nagtatanong. Diba? Ako nga, lahat na nagtatanong sa akin, hindi ko nga downline yung iba eh. Sinasagot ko eh. Sorry kung minsan hindi ko napansin, nabuksan ko pala, hindi ako nakareply. Sorry. Pero sa dami ng ginagawa ko, minsan, nangyayari yun. Pero, as much as possible, sinasagot ko lahat ng tanong. Bakit? Ulitin ko, nung nagsisimula ako, gusto ko ng downline. Nung nagsisimula ako pala mag-isa, gusto ko ng grupo. Kasi pag may grupo ka, may income ka. Ngayon, dumadami na grupo, ilan na diamond sa ilalim ko, ilan na, hindi na mabilang ang platinum. Siyempre, dumadami yung responsibility, medyo dumadami yung nag-i-invite sa'yo para mag-guest, dumadami yung nagtatanong sa'yo araw-araw. So, may transformation process. Dati, kung matulog ka, alas 10, ngayon, nag-rank up ka na, minsan alas 12 na, may nagtatanong pa sa'yo. Minsan may pay-in pa, yung bago mong downline, hindi pa marunong. Tapos tatawag sa'yo, bandang alas 12 ng hating gabi, may ipapasok daw siyang tao. Siyempre, kailangan, i-assist mo yun. Okay? Kailangan gawin mo lahat. Okay? So, tanggapin mo yung mga changes. Okay? Kasi, lahat ng nag-grow, mayroong mga changes yan. Okay? Go above feelings. Even if your feelings tell you that you are tired, stressed, and alone in this struggle. Okay? Ang gulo talaga, no? Even if your feelings tell you that you are tired, stressed, and alone in this struggle, go above feelings. Okay? Ano ibig sabihin nun? Okay? So, kung feeling mo, pagod ka na, nakaka-relate sa number 8 eh. Feeling mo, pagod ka na, okay? So, dapat i-overcome mo yun. Feeling mo, nag-iisa ka, nahihirapan ka, dapat, dali may tumatawag eh, dali. Off ko muna. Dali, naiisa kasi ako eh. Ayaw, dali Sorry guys nadidistract ako ng tawag. Okay? Even if your feelings tells you that you are tired, stressed, and alone in this struggle. So, paglabanan mo. Okay? Minsan,
Ang feeling mo, gusto mo magpahinga, pero hindi, kailangan eh. Stress ka, pagod ka, pero nandiyan yung leaders mo, nagpapatulong sa'yo, kailangan eh. Kailangan. Huwag mong pairalin yung feelings mo na gusto mo, ganito, ganyan. Okay? Kailangan, tuloy-tuloy ang service. Tuloy-tuloy ang business. Okay? Go above feelings. Kahit sabihin mong, feeling mo, pagod ka na, sabi ng utak mo, gusto mo magpahinga, pero may kailangan ka pang tapusin. Ano? Ano yung tatapusin mo? May i-activate ka pang 5. Di ba? Mayroon ka pang ilalakin na 5. Kahit pagod ka na, tirahin mo. Okay? Feeling mo, pagod ka na, feeling mo, stress ka. Okay? Tapos, imagine mo, ang tagal mo na umahataw, pero ang income mo maliit pa rin. Diba? Parang gusto mo nang huminto, labanan mo. Labanan mo lahat yan. Okay? Merong iba, ang tagal-tagal nang humahataw, iba't ibang company na sinalihan. Okay? Ang feeling niya, parang wala nang pag-asa. Feeling niya, baka hindi na ako yumaman. 5 buwan na ako sa Live Good. $20 pa lang ang kinikita ko. Ha? Baka hindi na ako yumaman. Sometimes when you are in the dark, okay? Sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but you've actually been planted. So, feeling mo, nasa dark place ka, feeling mo, okay, binaon ka na sa lupa, feeling mo, nakalimutan ka na ng tadhana, parang feeling mo, nakalimutan ka na ng Diyos. Hindi mo alam, tinatanim ka sa mabuting lupa. Okay? Isang araw, mamumunga ka. Tignan niyo yung buto. Ibinaon sa lupa. Yan yung struggles niya. Madilim yung ilalim ng lupa. Diba? Binaon. Malungkot ka kasi nasa dark place ka. Feeling mo, parang wala nang magandang mangyayari. Hataw ka ng hataw, pero hanggang ngayon, yung income mo, maliit pa rin. Yung grupo mo, 3 na lang, nag-quit pa yung 2. Di ba? Yung grupo mo, 3 na lang. Napirate pa, nasulot pa yung 2. Kaya feeling mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. Feeling mo, alam mo, lahat ng yan, okay? Kaya mo nararamdaman yan, tinetest ka lang. Pinagdadaanan mo yan kasi may magandang mangyayari sa'yo. Tinitingnan lang ng Diyos kung paano ka mag-react. Tingnan nyo to. Everything is over, sabi niya. Everything is over. Kala niya, wala nang pag-asa. Pero, magugulat ka, ayan, no, lumabas na yung ugat, lumabas na yung dahon, ito pangatlo. Ganyan nangyari sa akin. Ilang company na po yung sinalihan ko na scam, nagsara, humataw ako, commitment ko talagang nandun eh. Sipag ko eh. Tapos nagulat na lang ako, sarado na, hindi na mabuksan yung website. Magkano nilabas ko? 165,000, inutang ko sa credit card. Hanggang ngayon nga, binabayaran ko pa eh. Kasi hindi ko alam paano bayaran ng buo. Tatawag daw sa office, sa online tinatawag, hindi ko mahalaman paano tatawagan sa online. Ang daming mga cheche-bureche. Sabi ko, bayaran ko na lang sa online. 2 years yun. Hanggang ngayon, binabayaran ko yun. Sa online din, sa online, sa apps. So, feeling ko, parang ilang company na pagsarahan ako, 3. Tapos yung mga on the side, may mga sinalihan din ako. Hindi rin nag-prosper. So, may mga leaders ako na sinama. Sad to say, siyempre, yung iba nagalit dahil nga sinama ko sila. Biktima rin naman ako eh. Yung iba naintindihan ako dahil victim din naman ako. Hindi ko naman sila sasama doon kung alam kong scam. Yung iba sumama pa rin sa akin sa Live Good. So ngayon, malaki na kinikita. Yung iba hindi sumama sa akin dahil wala na silang tiwala sa akin. Naintindihan ko naman yun. So yun yung buhay ko na akala ko wala nang pag-asa, magtitinda na lang ako ng tubig.
Pero dumating yung Live Good, hinataw ko, may pag-asa pala. Kaya pala ako nilalagay ng Diyos doon sa madilim na sitwasyon. Kasi magagamit ko yon pag ako'y namunga na. Pwede kong pwede maging inspiration, pwede maging halimbawa sa mga tao na napapagod, pwede ako maging halimbawa sa mga tao na feeling mo walang-wala nang mangyayari sa'yo pero may pag-asa pala. Ilan na yung paninda na tininda ko, scramble, french fries, donut, sioma, empanada, laman ako ng kalsada. Kala ko hanggang doon na lang ang buhay ko, hanggang tumanda ako. Hindi ko alam, may pag-asa pala na pwede palang umasenso. So, sa Live Good, kung humahataw ka, ganun ang nararamdaman mo, marami ka ng sinalihan, tapos eto si Live Good, feeling mo nahuli ka na, feeling mo wala na mangyayari. So, una, hindi ka pa nahuli, wala pang 1 million, yung dati ko sinalihan, 3 million na members nung sumali ako, pero kumita pa rin ako ng 8 million in 2 years. 3 million na members nung sumali ako. Eh sa Live Good, wala pang 1 million, magwa 1 million pa lang tayo. So, pioneer ka pa din. Pioneer ka pa din, gawa ka ng team, gawa ka ng grupo. So, kung feeling mo, over na, everything is over, hindi ko kaya, wala mangyayari, eto si Live Good, wala pa rin pangyayari. Tandaan mo, sometimes where you're in the dark place, okay, you think you've been buried, but you've actually been planted. Ibig sabihin, tinanim ka para mamunga. Nakakala mo, nung tinanim ka, doon ka na lang sa ilalim ng lupa. Hindi mo alam, pine-prepare ka lang. Pine-prepare ka lang para mamunga. Okay? So, huwag ka mawawala ng pag-asa. Number 10, resist the brain. Success requires constant hard work and fighting against comfort and instant pleasure. So, marami tayong mga reklamo. Reklamo. Ano ba yan? Wala pa ako spillover. Ano ba yan? Yung downline ko, 3 lang. Ano ba yan? Yung matrix ko, kukunti pa lang laman. Ano ba yan? Hindi ko pa rin naiintindihan hanggang ngayon. Okay? Marami tayong mga reklamo na ano ba yan? Ang hirap. Ano ba yan? Invite ng invite. Ano ba yan? Ang daming rejection. So, lahat yan, dapat pinaglalabanan mo yan. Pinaglalabanan mo yan. Dapat iniisip mo na lahat ng mga ginagawa mo na hindi ka komportable, hindi masaya sa'yo, hindi favorable sa'yo, lahat yan, dapat iniisip mo. Part yan ng business mo. Then, humanap ka ng paraan, okay? Humanap ka ng paraan para magawa mo siya nang hindi ka nahihirapan. Paglabanan mo lahat yan. Feeling mo ayaw mo na kumilos, feeling mo ayaw mo na mag-invite kasi na-reject ka na. Okay? I-resist mo lahat yan. Number 11, find pleasure in the hard work. Enjoy the process. Okay? So, pag ginagawa mo yung negosyo, hindi po pwede yung nababad trip ka dahil na-reject ka, nababad trip ka dahil maraming negative comments, nababad trip ka kasi nalagasan ka ng downline, hindi nag-subscribe yung downline mo. Dapat mag-focus ka dun sa paglago ng team. Huwag mo na tingnan yun na walang isa. Normal yun. Hindi yun pwedeng tanggalin. Kasama yun sa buhay. Kasama yun sa negosyo mo. May nawawala at may dumarating. Yung mga nawawala, kahit anong paliwanag natin dyan, andyan na yan. Pinapasukan ng negative. O, hindi mawawala yan. Pero, mas marami ang naniniwala at mas marami ang pumapasok kaysa sa nawawala. Kung nagbibuild ka araw-araw. So, humanap ka ng pleasure sa hard work.
Huwag mong kainisan yung rejection, huwag mong kainisan yung presentation, huwag kang kakabahan. Ang gawin mo, i-enjoy. Meron presentation, mamaya, ikaw ang pe-present. Na-stress ka, kinakabahan ka. Huwag. Ang isipin mo, mag-i-enjoy ka lang. Aralin mo, sa school lang naman yan eh. Sino ba yung pinakakabado kapag exam? Yung hindi nag-aral. Diba? Pero yung nag-aral, ma'am, bigay nyo na yung test paper, naiinip na ako. Excited. Bakit? Nag-aral eh. Alam niya kasi. Pero yung hindi nag-aral, kinakabahan na yun. Ang pwede mamaya na. Mamaya nyo nabigay yung test paper, ma'am. Walang isasagot yun. Okay? So dito, humanap ka ng enjoyment mo. Humanap ka. Find pleasure in the hard work. Habang ginagawa mo yung negosyo mo, nag-e-enjoy ka. Pag nagpo-post ka sa social media, dapat nag-e-enjoy ka. Pag nag-i-invite ka, nag-e-enjoy ka. Kapag nare-reject ka, nag-e-enjoy ka. Okay? Pag nalagasan ka, tinatawanan lang yan. Solusyon ang dapat na iniisip mo. Dapat nag-iisip ka ng solusyon, huwag ka mag-focus dun sa problem. Kapag nag-focus ka sa problem, hindi ka magiging masaya. Walang pleasure kapag focus mo problem. Hanapan mo ng pleasure yung ginagawa mo para tumagal ka. Pag lagi kang buset, lagi kang stress, walang kasiyahan na nagaganap sa buhay mo habang nag-live good, magkukwit ka talaga. Okay? Dapat, pairalin mo rin yung tinatawag na acceptance. Once na na-accept mo na hindi lahat sasali, once na na-accept mo na hindi lahat magtutuloy, pero hindi ibig sabihin pababayaan mo ha, gagawa ka ng paraan para mag-stay. Pero dapat, naka-mindset ka, hindi mawawala yan. Pag na-accept mo lahat ng mga bagay na yan, naka-mindset ka, may acceptance ka, hindi nagiging mahirap para sa'yo. Instead, humahanap ka ng paraan para ma-overcome. Humahanap ka ng paraan para mapalitan yung mga nawala. Humahanap ka ng paraan para mapalago yung negosyo mo kahit merong mga bagay na hindi favorable sa'yo. Para maging masaya ka. Isama mo siya, yung mga hindi favor sa'yo, isama mo siya sa mindset na part ng process, part ng success, para ma-enjoy mo. Okay? Find pleasure in the hard work. Enjoy the process. Meron akong kaibigan. Ang init ng araw, naglalakad. Hindi na masahe, hindi nag-tricycle. Nakita ko siya. Pero ang init-init, nilalakad mo, tanghalin tapat, di ka sumakay. May pera ka naman. Hindi, unang-una, pre, nagtitipid ako. Hindi, pawis na pawis ka na. Hindi, pre. Simple lang yan. Sabi sa akin ng kaibigan ko, pangalan natin Romel. Siya si Romel. Sa kanya ko natutunan, na sabi niya, lahat ng paghihirap mo, pare, hanapan mo ng kasiyahan, magiging madali. Anong kasiyahan sa paglalakad ang init-init, pare? Pre, habang naglalakad ako, baka hindi mo alam. Ha? Nagtitrip-trip ako. Ano yung mga trip-trip mo? Oh, habang naglalakad ako. Minsan, may nakalubo akong pusa. May nakalubo akong kaibigan. May nakalubo akong aso. May nakita ako sa kalye. Lahat yan, ini-enjoy ko. Kinakausap ko. Ay, pagkwentuhan ako. Ina-appreciate ko yung mga magagandang dumadaan. Pag may nakita ko maganda. Masarap maglakad, pare. Kahit malayo at mainit. Marami ako nakikita. Nai-enjoy ko. Yan. Tsaka masarap sa katawan. Naaarawan. Sabi ko, hindi naman vitamin, ano yan eh. Ano ba, vitamin D? Tanghalin tapat. So, sa madali salita,
Hinahanapan niya ng kasiyahan o ng pleasure yung mga bawat pangyayari na akala mo mahirap. Empleyado, bakit feeling mo, ang saya-saya mo, kahit sabihin na nating madaling araw gigising ka, pipila ka sa LRT, bus, jeep, uwi ka ng gabi kahit bumabagyo na, hindi ka makauwi ng maaga kasi ang daming hindi makasakay, traffic, baha. Paano ka nag-enjoy? Okay? Hinahanapan mo ng enjoyment, hinahanapan mo ng pleasure, paano? Ang iniisip mo na lang, minsan sa biyahe, meron ka headset. May headset ka. Oh. Minsan naman, maliban sa music, minsan nanonood ka pa ng Netflix o nanonood ka ng video. Oh, teka. Traffic na naman. Teka. Manonood nga ako ng Viva Max. Total, nakasubscribe ako eh. Hinahanapan ng enjoyment yung sarili. Doon sa sitwasyon, nakala mo mahirap, pero masaya siya. Kasi, hinahanapan niya ng pleasure. Presentation, halimbawa, bibisita ka sa leaders mo. Samahan mo ng konting pasyal. Pasyal ka ng konti. Business with pleasure. Ya? Para masaya ka. As long as masaya ka, tumatagal ka. At pag tumatagal ka, lumalaki ang income mo. Payaman ka ng payaman habang nag-e-enjoy. Okay? So, find pleasure in the hard work, enjoy the process. So, siguro, tapos na tayo guys. Maraming salamat sa mga umaten. Sana masaya kayo na ginagawa ang Live Good. As long as wala kang tinatapakan tao, huwag kang manunulot. As long as masaya ka, may kapayapaan ng utak mo, masarap mabuhay nang wala kang inaapakan o wala kang nasasaktan na kapwa mo networker. Mas masarap makuha ang success in ethical way. Okay? At dapat masaya ka. Hindi ka magiging masaya kapag maraming galit sa'yo. Okay? Find pleasure in the hard work. Enjoy the process. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. And back to you, Coach Santi. Yun. Grabe. Woo! Very powerful, Coach Harold. Maraming salamat. Upline, sir. Salute to you and lots of learnings ngayong hapon na to, no? Okay, so wag muna kayong umalis. Saglit lang, ha?